Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Mga kabueno, pag-usapan po natin ang isang mainit na issue tungkol sa politika. Madalas si Vice President Sara Duterte ay nagsasabi sa mga reporters na handa na siyang mamuno sa ating bansa. Pero ang Malacanang, yung opisina mismo ng ating Pangulo ay iniisip na sinusubukan siguro ng ating Vice Presidente na magdulot ng gulo sa ating bansa. Paano nagiging ganito ka-big deal? Ang isang simpleng payag mula sa ating Vice President Sara Duterte. So dito sa episode na to ay paghihiwa-hiwalayin po natin. So tingnan natin ano ba yung naging kwento tungkol dito. At medyo alarmado ang ating pamahalaan, kasalukuyang gobyerno sa ilalim ni Ferdinand Marcos Jr. Madalas kasi natatanong si Vice President Sara kung handa na siyang maging Pangulo, no? Kung kinakailangan. So karaniwan naman sa sinasagot niya, ako ay handang-handa na maging Pangulo kung kinakailangan nang ako ay mag-take over as President of the Republic. Something like that palagi ang kanyang sinasabi na lumalabas sa side ng incumbent president na parang sinasabi niya na walang namamahala ngayon, no? At parang walang leader. Kaya bakit sobrang sensitibo ang lahat ngayon? So, tingnan natin yung legal aspect nito at kung ano ang magiging implikasyon ng mga ganitong klaseng pahayag. Ito bang sinasabi ni Vice President Sara Duterte ay labag ba ito sa ating batas? Labag ba ito sa ating konstitusyon? So, may tinatawag tayong kalayaan sa pagpapahayag. Lahat ay pwedeng sabihin ang gusto nila kahit ang Pangulo at mismong Vice Presidente. Pero alam nyo po, kapag medyo mataas na yung iyong pwesto, importante ang iyong mga salita. Bawat salita mo may ibig sabihin yan sa taong bayan. Kung may sinabi kang parang nagkakagulo ang lahat, baka isipin ng mga tao na sinusubukan mo magdulot ng gulo. So, walang batas no, na laban sa destabilisasyon. Pero pwede itong mga hulugan na sinusubukan mo magsimula ng gulo o sirain ang mga bagay. Masasabi natin hindi ito krimen agad-agad, no? Pero hindi maganda para sa gobyerno na merong isang mataas na opisyal na madalas mo sinasabi na handa na akong maging presidente, handa na akong manungkulan bilang presidente kung kinakailangan. So, tingnan natin bakit may drama pang mga ganitong klase na sinasabi na kung kinakailangan, pwede na akong umupo bilang presidente. Ito ay dahil hindi laging nagkakasundo ang mga tao sa paligid ni Pangulong Marcos at maging doon sa mga tao ni Vice President Sara. Nag-aaway sila tungkol sa pera, doon sa pondo. Kung sino ang namamahala sa Kongreso, at kung paano patakbuhin ang bansa. Kaya pag sinabi ni Vice President Sara na handa na siyang mamuno, marami tuloy pumapasok sa isipan ng mga tao. Kaya alam niyo naman ng taong bayan, malikot ang ating pag-iisip. So, pwedeng sabihin dyan na nagpiprepare na si Vice na agawin ng pwesto kung may mangyari. So, mukhang handang-handa na siya. So, dito iniisip din siguro ng Vice Presidente na hindi maganda ang ginagawa ng Pangulo at imbis na umasenso ay naghihirap ang taong bayan. Pwedeng ganyan ang iniisip niya kaya gusto niya na siya ay maupo ng Pangulo kahit hindi pa tapos ang termino ng ating Presidente. So may siguro sa isipan niya marami siyang plano na malalaking bagay, no? So dahil dito, siyempre, nag-aalala ang opisina ng Pangulo na kahit isang salita lang mula kay Vice President Sara ay pwede magdulot ng problema.
Kasi Vice President siya. Pag nagsalita yan, syempre pinakikinggan ng taong bayan at may ano yan, may timbang yan sa ating mga mamamayan. At dapat din maging responsable din ang vice, katulad din ng presidente, dapat din responsable sa mga binibitawang salita. So, yung mga ganitong pagkakataon, tingnan natin, no? Kung may nilalawag ba sa ilalim ng konstitusyon. Ano ba ang sinasabi ng ating saligang batas? Ang Vice Presidente ay papalit lang kung hindi na kayang gawin ng Pangulo ang kanyang trabaho. Pero kung kayang-kaya niyang gawin ng trabaho, diyan ka lang, Vice, sa tabi at ipagpatuloy mo lang ang iyong pagrorosaryo. Yan ang biro sa mga Vice Mayor, Vice Governor, Vice President. Dapat malakas ka daw manalangin para mas madali ang iyong pag-upo bilang Presidente, Governor, or Mayor. So, kaya kung sinabi ni Vice President Sara na handa na siyang mamuno, parang sinasabi niya tuloy na pinagsasanay niya na yung mga tao sa idea na siya ang magiging Pangulo sa lalong madaling panahon. So, yun ang implication nun. Yun ang ibig sabihin ng kanyang mga deklarasyon. Sinasabi din niya na hindi maganda ang performance ng kasalukuyang Pangulo. So, unti-unti niyang parang ang implied result nito, parang pinababaksak mo ang tiwala ng mga tao sa gobyerno, lalong-lalo doon sa Pangulo. So, yun ang mahirap diyan kapag naririnig palagi ng tao para tuloy sinasabi, matatanggal na si BBM. Di ba gano'n? So ito, hindi ito illegal, pero pwede magdulot ng problema at magpaaway-away sa mga tao. At medyo mahirap yan, no? Nagkakawatak-watak, siyempre kanya-kanyang opinion niya. No? Duterte, Marcos Duterte. So, dapat medyo ingat din sa pagsasalita. Anong ibig sabihin nito? May dalawa kasing paraan para tingnan natin to. Sigurado, may gustong ipadalang mensahe ang ating Vice President Sara Duterte. May sinusubukan siya dito. Definitely, may sinusubukan siya dito. Ang gusto niyang sabihin dito at ipakita sa atin, ipakita na kaya niyang mamuno ng mag-isa. Yan. At siya ay capable at qualified to rule the country. Yan ang gusto niyang sabihin sa ating mga mamamayan. Kaya paulit-ulit niya sinasabing, ready na ako maging Pangulo. So, gusto niya ding ipahatid sa ating lahat na ang sarili niya bilang Vice President ay magandang alternatibo sa Pangulo. Na ipakita na malakas siya kahit may mga problema. Yun ang mensahe ng Vice President. Isa siyang magandang alternatibo sa kasalukuyang namumuno sa ating bansa. Ang galing, no? Good choice, no? Good alternative. Kaya lang, may mga pagkakamali din sa mga ganyan, no? At na kung saan ay ginagawa niyang big deal yan, no? Na ang Pangulo ay weak president dahil lang sa nag-aaway sila. At dahil dyan, yung mga ganyang klaseng deklarasyon ay gumagawa lang ng problema yan at pinagdududahan tuloy ng tao at ang kasalukuyang administrasyon. At hindi maganda. Ako sa aking sariling opinion, dapat magtulungan hindi magsiraan. Kasi lahat tayong taong bayan ang napapahamak dito. So ano ang sabi ng opisina ni Pangulong Marcos Jr.? Iniisip tuloy ng opisina ng Pangulo na ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ay masyado namang maaga yung mga deklarasyon na ganyan na handang-handa na siyang maupo bilang Pangulo. Yung ganyang klaseng statement ay actually mapanganib yan. Parang sinasabi mo na maraming pagkukulang ang Pangulo sa pagganap ng kanyang mga tungkulin. At parang sinasabi mo na hindi siya fit, no, to become a president. Kaya ikaw ay handang-handa na maging Pangulo. So, maraming nagsasabi na nagdudulot ito ng gulo at pinapahina ng mga statement na yan
ang tiwala ng tao sa ating pamahalaan. Pero tingnan naman natin yung sinasabi ng mga tao ni Vice President Sara para naman maging patas tayo. So, hindi nila sinasabi na may dulot o may kaakibat na planong destabilisasyon yung mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte na handa na siyang maging Pangulo. Wala daw masama sa pagiging handa na mamuno sa ating bansa. Yan ang dapat sa Vice Presidente. Always ready, Girl Scout. Yan ang parang gustong sabihin ng kanyang mga tauhan. At ang mga ganyang klaseng pananalita hindi naman nagdudulot ng gulo. Pinapakita lang naman ng ating Vice Presidente na magaling siya sa kanyang trabaho. Di ba? Yun. At bahala na kayo kung anong sasabihin nyo. Kung magaling ba, handa sa kanyang katungkulan bilang presidente, at masipag ba, mahusay ba, matalino ba. Kayo na bahala kung anong inyong magiging komento dyan. Pero ako bilang abogado, ay malinaw po sa akin na itong mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte ay hindi naman po labag sa batas. Pero napaka-political na usapin ito, yung kanyang pagbibitaw ng mga ganyang klaseng pananalita. Ang pagtawag dito na destabilisasyon ay para ipakita na may sikretong plano si Vice President Sara. Hindi rin na inosenteng pahayag, no, ni Vice President Sara Duterte. Sa politika kasi pinipili ng mga tao ang kanilang mga salita ng maingat. Dapat maingat ka naman talaga. Bilang Vice President or Presidente, dapat maingat ka sa lahat ng iyong binibitawang salita. Ang bottom line dito ay ito . Ito ay laban para sa kapangyarihan. At nakikita natin itong nangyayari sa publiko. Yung nangyayari sa ating bayan. Kaya maging observative kayo at mapagmatsyag at pag-aralan ninyo ang mga palitan ng salita ng dalawang kampo, Marcos, Duterte, Marcos. So kaya kapag naririnig nyo ang mga ganitong pahayag, huwag lang isipin na simpleng tanong at sagot ito. Kasi sa likod nito ay may mga layuning politikal. May mga kwento silang binubuo dito. At mga bagay na pwedeng makaapekto sa bansa, sa ating lahat, no? Alam nyo, ito ay laro ng politika. At kailangan nating bigyan pansin ang bawat galaw ng mga politiko. Ang kinabukasan kasi ng ating bansa ay maaaring nakasalalay dito. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang lingkod, Atty. Rene Bueno.